Natin ang masaker sa Calamba, Laguna. Kinilala na ng Laguna Police ang suspect sa krimen. Hawak na rin nila ang isang testigong magdidiin sa suspect. Dahil naman sa masaker, nababalot na rin ang takot ngayon ng mga residente sa barangay Ornalan. Nagpapatrol, Sol Aragones. 8 taon nang namumuhay ng tahimik sa bahay na ito sa barangay Hornalan, Calamba, Laguna ang pamilya Balisong. Ngayon, bakas na lamang ng kanilang dugo ang naiwan dito. Napatay ang ama ng tahanan na si Dennis pati ang dalawa niyang anak na sina Gladys at Gladyn. Parehong 7 taong gulang at kapwa honor students. Ang ina ng mga bata na si Marina ay nasa ospital. Ang tama niya ng bala sa likod ay naglagos sa kanyang baga. May tama rin ng 5 taong gulang niyang anak na si Denmark. Tulog ho kami. Bigla na lang ako nakaramdam ko yun ng putok. Tapos yun pala patay na ho ng 2 anak. Tapos kami may mga tama na. Sutukil na po, ma'am. Dahil hindi na biro yung ginawa niyang pagmasakero sa bayaw ko at sa mga kapatid ko, mga anak. 5 ang namatay sa pamilya Pili na kabarangay din nila. Wala naman kami alam na silang kaaway. Sila naghahanap buhay ng maayos. Napakasotong nangyari sa kanila. 3 naman ang nasugatan sa pamilya Redondo at 1 sa pamilya Abanilla. Laking pasasalamat naman ni Mang Nestor. Pinaulanan din kasi ng balang kanyang bahay pero wala silang mag-anak doon. Yun nga ho ay pasasalamat dahil ang aking pamilya ay sumunod yung aking 2 anak sa amin. Kaya hindi ho na-disgrasya. Sa isang press conference kanina sa Camp Vicente Lim, kinilala ang suspect na si Bernabe Fiesta alias Abe, caretaker ng isang farm na pag-aari ni retired SPO4 Florencio Peria. Ayon pa sa ilang testigo na ayaw humarap sa kamera, namataan nila ang sospek na dumaan sa lugar na ito matapos ang krimen. Ang lugar na ito ay 1 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Bit-bit daw ng sospek ang M16 Armalite rifle. Umami naman ang PNP na may hawak na silang testigo na nagsasabing matapos ang massacre ay nagtungo nga ang sospek sa kanyang tirahan at inamin umano ang pagpatay. Inggitan at kantsawan ang nakikitang motibo sa massacre. Nayayabangan umano ang sospek sa isa sa mga napatay na si Jerry Pili. Pinanggit sa kanya ng suspect, pinatay ko na si Jerry. Sabi naman nung ating witness, bakit naman? Nayayabangan ako sa kanya. Pare-parehos lang mga farm workers from the Visayas. So siguro nagkakantsawan sila o sinasabi niya nilalait siya, kaya nagalit siya. Ang M16 na ginamit ni Abe ay pag-aari umano ng amo niyang retiradong pulis at ngayon ay itinuturing na rin na sospek. Naglunsad na ng manhunt operation ng Calamba Police laban sa sospek. Ang ilang taga rito ay lumikas na at ayaw na munang magsibalik sa kanilang mga bahay. Para makaiwas lang kami sa siyempre natakot rin kami. Kakasuhan na ng Laguna PNP ang sospek. Pinag-aaralan pa kung may pananagutan sa pangyayari si Peria. Sa suspect, sigurado yun, multiple murder at saka multiple serious physical injuries. Yung kay Mr. Peria naman, ini-evaluate pa namin yung ebidensya kung witness siya or suspect. Kung suspect, if ever, kuan lang yung accessory to the crime. Dahil baril niya yung ginamit Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Ayon naman kay Police Chief Superintendent Nicanor Bartolome, sasampa na bukas ng kasong multiple murder sina Bernabe Fiesta alias Abe at si retired SPO4 Florencio Peria. Umabot na sa 21 ang namatay sa pananalasa ng bagyong Cosme sa Pangasinan, Zambales, La Union at Cordillera. Sa Dagupan City, patay ang 3 magkakapatid matapos tangayin ng rumaragasang ilog sa kasagsagan ng bagyong Cosme. Exclusive mula sa Dagupan City, nagpapatrol, Chris Zuniga. Halos magunaw ang mundo ng pamilya Poserio sa sinapit ng kanilang 3 anak. Inalagaan nila ito at pinalaki pero ang bagyong Cosme lang pala ang wawasak sa kanilang kinabukasan. Nasa bahay ang mga biktima ng biglang umihip ang malakas na hangin. Tinangay ang 3 bata at itinapon sa Pantal River. Walang pagkasama kami lahat. Hindi namin lumipad na pala. Lilipad kami. Nagwalay-walay kami. Pagbagsak ko, wala na yung mga bata doon. Kahapon unang nakita ang mga labi ng batang si Miguel. Kaninang umaga, natagpuan naman sa Pampang ang mga labi ng 2 pang magkakapatid. Naagnas na ang bangkay kaya binigyan na lang sila ng disenteng libing.
Problema ngayon ng pamilya kung paano sila muling babangon. Nawala na sila ng anak, sinira rin ng bagyo ang kanilang tirahan. Tila winalis naman ng malalakas na hangin ang mga bahay sa dalampasigan ng hambalusi ng bagyong Cosme nitong Sabado. Nagliparan ang mga kisame at yero. Sa Dagupan City, maraming nabuwal na puno, wala ring kuryente. We were very prepared for the incoming typhoon, but we never expected it to be this strong. At yung mga hangin nga, napakarami po ng biktima. Nawalan po ng mga bubong sa mga bahay-bahay. At kasagsagan ng bagyo, meron pang tumakas na 2 preso sa BGMP. Isinailalim sa state of calamity ang Dagupan City. Mahigit 1,200 pamilya ang nasalanta, karamihan sa mga coastal area. Mahigit 900 milyong piso rin ang pinsala sa palaisdaan. Chris Zuniga, Patrol ng Pilipino, Dagupan City. Kasama sa mga isinailalim sa state of calamity ang buong Pangasinan kung saan 15 na ang namatay. Mula Lingayen, nagpapatrol Joey Villarama. Ganito ang pinsalang idinulot ng bagyong Cosme sa higit kalahati sa 48 bayan sa Pangasinan. Daan-daang bahay ang nawasak. Nilampaso din ang mga puno't pananim. Walang kuryente sa buong lalawigan dahil sa mga natumbang poste. Pero higit sa pagkasira ng mga ari-arian, buhay ng libo-libong tao ang winasak ni Cosme. Sahig na lang ang naiwan sa bahay ni Lola Libby. 2 magdamag na silang natutulog ng kanyang 6 na apo nang walang bubungan. Tinitiis din nila ang init at gutom dahil wala na silang naisalba. Dito na sir, dito kami titira. Ayusin namin ito, lagyan namin ng bubong na kaunti para may masilungan kami. Sa kasagsagan ng bagyo, 15 ang naitalang namatay dahil sa pagkalunod, pagkaipit sa bumagsak na kahoy o bakal o pagkakuryente. Kaya kaninang hapon, nagdeklara na ng state of calamity ang provincial board sa buong Pangasinan. We'll be discussing with our PDCC members kung ano ang uunahin namin. Actually, kung gusto namin kausapin nga yung mga bangko, yung totoo lang, para pahiramin yung mga tao natin kung anong guarantee magagawa namin. Pero sa kabila ng pinsalang dulot ng bagyo, babangon at babangon pa rin ang mga Pangasinense. Ika nga, tuloy pa rin ang buhay. Kaya ang mga vendor na ito, hindi nahihintayin pa ang tulong ng gobyerno para makabangon muli. Papatuyuin lang po namin yung mga gamit namin. Pag natuyong-tuyo na, ililipat na lang po namin sa ibang lugar. Posible pang tumaas ang bilang ng mga namatay at halaga ng napinsala dahil may mga komunidad pang walang komunikasyon o hindi maabot ng rescue teams. Umaapila naman ang tulong ang mga residente para muling mabuo ang kanilang mga bahay. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino, Pangasinan. Isinailalim na rin po sa state of calamity ang buong Zambales. 10 milyong piso ang inilaan para sa mga nabiktima ng bagyo. Nagpapatrol George Carino. Wala talaga, sira ang bahay namin. Sino nga ba ang hindi maiiyak kung datnan mong ganito na ang bahay mo? At ang lahat ng ipinandar mo sa bahay ay napinsala ng bagyo. Sa sinapit sa bagyong Cosme, pakiramdam ni Florenda Montevirgen, mga anak na lang niya ang kakampi niya. Deng, tulungan mo kami, Deng. Wala kaming bahay. Normal na ang transportasyon dito sa Santa Cruz. Kaya kahit wasak ang palengke, nakapagpasok na rin ang mga produkto. May mabibili na ang mga tao. Ang mga isdang galing Pangasinan, bagsak presyo. 50 ngayon, 20 lang. 1 kilo, kuha namin. Bakit? Bakit pinaba? Siyempre, walang kuryente, walang yelo. Pero hirap pa rin sa supply ng bigas. Kaya kahit nababad sa tubig noong bumabagyo, pilit pang ibinibilad para mapakinabangan. George Carino, Patrol ng Pilipino, Santa Cruz, Zambales.